Grabe, ang pangit mo talaga. Saan ba kayo pinaglihi ng pamilya mo? Ganito na po ako simula nung pinanganak eh. Nasa lahi namin tong kondisyon sa balat. At kahit ganyan ang itsura niya, mabait siya, masipag at matulungin. Ipinagmamalaki ko siyang anak. Sana dumating ang araw, makarma ka sa lahat ng ginagawa mo. Lumaki kami sa maranyang pamilya ng kapatid ko na si Angelica. May kakayahan sa buhay ang mga magulang namin dahil may mga negosyo sila. Nang pumanaw sila, naiwan sa amin ang kanilang mga ari-arian, ipon at negosyo. Pero ang isa sa pinakamahalagang ipinagkaloob nila sa amin ay ang pagiging mapagpakumbaba at mabuti. Bagay na sa kasamaang palad, hindi napulot ng kapatid kong si Angelica. At iyon ang naging dahilan kung bakit siya nakaranas ng kulam. Magandang araw po sa inyo at sa lahat ng mga listeners ng channel na ito. Ang kwentong ito ay tungkol sa pinagdaanan ng kapatid ko at kung paano siya nakaligtas sa barang. Ako nga po pala si Jericho at ito ang aking kwento. May bago pala tayong taga-trabaho sa garden. Si Dion. Medyo may kakaiba siyang kondisyon, Angelica ha. Pakiusap lang. Ayoko makarinig na binubuli mo sa dito sa bahay. O yung magdadala ka na naman ng barkada mo para pagtawanan siya. Naku naman, kuya. Baka kung saan mo lang napulot yung tao na yan, ha? Mamaya, makahawa pa yan ng kahit anong sakit dito sa bahay, eh. Tao rin naman sila, Jel. Binasasaktan sila sa mga sinasabi mo, no? Tahimik lang ang mga kasambahay natin, pero ang bigat ng mga salitang binabado mo. Wala akong pakialam sa kanila, kuya. Matuto ka naman magkaroon kasi ng pakialam, Angelica. Hindi tama ang ginagawa mo. May ilang beses sa kitang pinagsabihan pero hindi ka pa rin nakikinig dyan. Baka dumating na nga yung araw na may taong magpaparealize sa'yo ng mga mali mo sa kapwa. Bakit ba ganyan ka nalang mag-alala sa mga taong yan, ha? Hindi naman natin sila kadugo, eh. Inuuto ka lang ng mga yan. Baka nga sa huli niloloko ka lang para mapirahan ka, eh. Bakit ba kasi laging ganyan ang iniisip mo? Nakalimutan mo na ba ang nangyari sa mga magulang natin? Ilang milyon ang nawala dahil sa mga hampas lupa na pinagkatiwalaan nila. Sa huli ninakawan lang sila. Kaya oo, ganyan ako mag-isip. Naiintindihan ko naman kung saan nanggagaling ang sama ng loob ni Angelica sa mga taga-baryo. Pero yung taong gumawa ng kasamaan sa mga magulang namin, matagal na nilang pinatawad. Si Angelica na lang talaga ang hindi makabitaw sa galit. Habang nag-uusap kami sa sala, biglang dumating si Dion. Mula ulo hanggang paa niya ito tiningnan ng kapatid ko. Tapos, bigla na lang itong humalakhak ng malakas. Tao ka pa ba? Bakit ganyan ang itsura mo? Pinanganak po talaga akong ganito, ma'am. Angelica naman! Kakapaliwanag ko lang sa'yo, hindi ba? Ganito na po ako simula nung pinanganak eh. Nasa lahi namin tong kondisyon sa balat. Kaso sa akin po, tumama pa sa pisngi. Pero ayos lang naman. Di naman ako nahihiyang makita ng ibang tao. Grabe, ang pangit mo talaga. Saan ba kayo pinaglihi ng pamilya mo? Tama na nga, Angelica! Ay, Dion, may kailangan ka ba? Opo, sir. Yung mga bulaklak po sa gilid mukhang nalalanta po kasi. Kailangan na siguro ng konting abono para gumanda ulit yung mga dahon. Sige, bibili ako mamaya. Sige na, bumalik ka na sa labas, Dion. Baka naman kasi late-lating ka ulit ng kapatid ko dito eh. Tumango naman si Dion at agad na lumabas ng bahay. Nang araw na yon, may mga bisitang darating para kay Angelica dahil may pag-uusapan silang mga projects para sa negosyo.
Si Dion ang naatasang magsilbi sa kanila sa garden area. Narinig ko mula sa loob ng bahay na malakas ang tawanan at halakhakan nila. Lumabas ako para tignan at nadatnan ko si Dion na nakaluhod sa harapan nila habang nakapatong ang paa ni Angelica sa ulo niya. Tawa ito ng tawa. Pangit ka at nakakilabot. Ang mga taong kagaya nyo, hindi dapat ipinapanganak. Dapat nga nung sanggol ka pa, tinapon ka na sa basurahan eh. Ma'am, may gagawin pa po ako eh. Pwede na po ba akong umalis? Angelica! Hindi ka talagang bata ka eh. Ano ba pinaggagawa mo ha? Dion, tumayo ka niyan. Kuya, dapat lang parusahan. Tingnan mo yung damit ng friend ko. Oh. Binuhusan niya ng juice. Kailangan truan yan para matuto. Wala kang karapatang mamahiya ng kapwa mo. Alam ko naman yun, kuya. Wala akong karapatan mamahiya ng kapwa ko tao. Pero hindi naman siya tao eh. Halimaw siya. Tingnan mo yung itsura niya oh. Parang mga nilalang sa gubat. Para siyang cannibal na kumakain ng tao. Angelica naman, hindi ka ba talaga titigil? Fine, titigil na ako. Umalis ka na nga sa harap ko. Pangit. Yumuko si Dion at mabilis na umalis sa harapan namin. Si Angelica naman, parang walang anumang nangyari. Bumalik agad sa pwesto ng mga kaibigan niya at nakipagkwentuhan na parabang normal lang ang lahat. Sinundan ko si Dion para makahingi man lang ng pasensya. Dion, pasensya na talaga sa ginawa ng kapatid ko ha. Paulit-ulit ko na siyang pinagsasabihan pero mukhang kaligayahan na niyang manlait ng tao eh. Ayos lang po sir. Marami naman talagang nagsasabi na mahilig po siya mangutya. Wala naman pong problema sa akin yun. Sanay na rin naman po ako. Simula po ng bata ako, ganyan na po ang trato sa akin ng mga tao. Hanggang ngayon po. Hindi. Basta tandaan mo to ha. Hindi ka naiiba sa amin ha. Tao ka at may halaga ka. May mga taong kagaya lang talaga ni Angelica. Ako nang humihingi ng tawad para sa kanya ha. Huwag ka magalala. Kakausapin ko ulit siya. Hindi naman po ako nahiya sa ginawa nila sa akin. Alam mo, naging ganyan lang siya mula nang mawala mga magulang namin. Lumaki siyang mayabang dahil may iniwang negosyo sa kanya. Kung ako lang ang masusunod matagal ko na siyang binigyan ng leksyon. Pero paano ko siya didisiplinahin kung kaya naman niyang buhayin ang sarili niya? Huwag po kayong magalala. Ayos lang po talaga Sir Jericho. Sige na po. Pabalik na ako sa trabaho ha. Itong mga baso na nilagyan nila ng juice kanina. Dadalhin ko muna sa loob para hugasan po. Nakaramdam talaga ako ng awa kay Dion dahil mabait siyang tao. Isa siya sa mga empleyadong hindi pumapatol sa kapatid ko kahit madalas itong may mga pinapaikot o inaasar. May ilang kasi sa mga tao namin na lumalaban kay Angelica. Pero si Dion, tahimik lang at marespeto. Isang umaga, may isang babae na dumating sa bahay. Sakto namang hinahanap ako ng kapatid ko noon. Paglapit ni Angelica, nakita niya ang babaeng kausap ko at tulad ng nakasanayan niya, tiningnan niya ito mula ulo hanggang paa. Sino na naman tong hampas lupang to, kuya? Nandito na naman ba yan para mangutang? Ayan, kasi sinasabi mo yung mga mahihirap na yan. Binibigyan mo lagi. Kaya nagiging tamad magtrabaho. Ano ba? Siya ang nanay ni Dion. Magandang umaga po. Nandito po ako para makausap ang anak ko. Namimiss ko na kasi siya. Yung anak mong pangit? Sus! Angelica! Hindi pangit ang anak ko. May balat lang siya kaya natatakpan ng kagwapuhan niya. At kahit ganyan ang itsura niya, mabait siya, masipag at matulungin. Ipinagmamalaki ko siyang anak. Saan mo ba siya pinaglihi? Ate, totoo lang ha? Hindi ka aya-aya ang mukha ng anak mo. Dapat nga nung sanggol pa lang siya itinapon mo na para hindi siya nabubuli sa buhay. At bakit ko naman itatapon ng anak ko, Iha? Diyos ko, yung mga sinasabi mo,
Parang wala na sa tama. Ay, huwag niyo na pong pansinin ang kapatid ko. Ay, dito na lang po kayo maghintay. Tatawagin ko si Dion para ipaalam na nandito po kayo. Salamat. Iniwan ko muna sila sandali sa terrace para tawagin si Dion. Nadatnan ko siyang nagdidilig ng mga halaman. Kaya agad ko siyang tinawag at sinabi na naroon ang nanay niya. Nagmadali naman siyang sumunod sa akin. Pagdating niya, mabilis niyang niyakap ang nanay niya nang magkita sila. Anak, kamusta ka rito? Ayos lang po, Nay. Yung layo naman ng biyahe niyo para lang makita ako. Sabi ko naman po sa inyo, hintayin niyo na lang yung perang ipapadala ko. May mahalaga akong sasabihin, anak. Pwede ba tayong mag-usap kahit sandali lang? O Dion, dali mo si nanay mo sa garden. Doon na kayo mag-usap. Tsaka kumuha ka ng pagmerienda ninyo, ha? Opo, salamat po, ha? Oh, ano namang nangyari sa Angelica? Bakit parang napako ka dyan na parang yelo? Kuya, alam mo bang pinagsabihan ako ng nanay ni Dion? Sabi niya tigilan ko daw ang pangungutya sa anak niya. Kasi baka may gawin daw sa akin si Dion. Binalaan niya ako. Nakakatakot ba yung itsura niya habang nagsasalita? Yan, paulit-ulit na kitang pinagsasabihan ng Angelica. Pero ayaw mo namang makinig. Gusto mo ba talagang ibang tao pang magdisiplina sa'yo, ha? Wala siyang karapatan pagsabihan ako ng ganon, no? Huwag na natin pag-usapan yan. Kailangan natin pumunta sa munisipyo, ha? May pipirmahan tayo tungkol sa mga negosyo. Magbihis ka na. Bilisan mo. Umakyat siya sa silid niya at pagkalipas ng kalahating oras, handa na siya. Papalabas na kami ng village nang makita ko si Aling Ensang. Isang matandang may diferensya ang pag-iisip na madalas kong binibigyan ng pera. Lumapit siya sa akin para manghingi pero naalala kong naiwan ko pala ang wallet ko sa bahay. Agad ko iyong binalikan at pagbalik ko sa labas, nadatnan ko si Aling Ensang na gumagapang sa lupa habang hawak-hawak ni Angelica ang tungkod nito. Ang mas masama pa, kitang-kita ko mismo kung paano niya inihagis ang tungkod sa di kalayuan. Ayan. Kunin mo nga yung tungkod mo dun sa malayo. Nakakatawa talaga kayong mahihirap. Puro asa, walang sipag, kaya ganyan kayo. Salbahe ka talagang bata ka! Diyos ko naman, Angelica! Ano na naman ginawa mo kay Aling Ensang, ha? Tulungan mo ko, iho. Pinaglaruan talaga ako ng kapatid mo. Kinuha niya ang tungkod ko. Tapos sabi niya, ibibigyan daw niya ako ng pera kung hahalikan ko paa niya. Ano? Angelica! Walang diya ka, salbahe ka talagang babae ka, eh. Bakit mo ginawang katatawanan ng matanda, ha? Tumusobra ka na! Napakasama mo talaga, Angelica. Sana dumating ang araw, makarma ka sa lahat ng ginagawa mo. Oh, eto na po ang pera, Aling Ensang. Sandali lang. Kukunin ko pang tungkod ninyo, ha? Kinuha ko ang tungkod at iniabot yun pabalik sa kanya. Tapos, inalalayan ko siyang makatayo. Nagpasalamat naman ang matanda sa ginawa ko. Bago siya umalis, itinuro pa niya si Angelica. Halatang may hinanakit. Hinayaan ko na lang dahil ayokong isipin ng kahit sino na kinakampihan ko ang kapatid ko sa mga mali niyang ginagawa. Kung gaano kabait ang mga magulang ninyo, siyang kabaliktaran naman ng ugali mo. Tandaan mo ito, Angelica. Sana balikan ka ng karma sa ginagawa mo, lalo na sa mga may kapansanan. Sinusumpahan niyo ba ako? Sige, sumpahin niyo ako. Umalis na kayo, baka matadyakan pa kita eh. Angelica, tumigil ka na! Humingi ka ng tawad. Ngayon na! Ayoko!
Kapag sinabi kong hihingi ka ng tawad, hihingi ka! Hindi ka ba makikinig kahit minsan, ha? Bakit kuya? Nung niloko at sinaktan ng mga tao dito ang magulang natin, may humingi ba ng tawad? Wala naman, di ba? Gusto mo ba talaga magalit ako, Angelica? Kapag hindi mo ako sinunod, mapipilitan akong bawiin ang negosyong iniwan sa'yo ni na mama at papa. Eto na. Hihingi na ako. Patawarin niyo na po ako, Aling Ensang. Pilay, hindi ko po sinasadyang pagtawanan kayo. Ay, Aling Ensang, pasensya na po talaga, ha? Bakit kaya ibang-iba si Angelica sa'yo, Jericho? Hindi ko nga rin po alam eh. Pero pasensya na po ulit, ha? Ay, kailangan na po namin umalis. May asikasuhin pa kami sa munisipyo. Habang bumibiyahe kami papunta sa munisipyo, tahimik lang ang kapatid ko. Pinili ko na rin huwag siyang kausapin para maramdaman niya ang galit ko sa ginawa niya. Ilang minuto lang ang lumipas. Nasa munisipyo na kami. Sinalubong agad ako ni Tristan, kaibigan ko, at siya rin ng taong matagal nang gusto ni Angelica. Nagtatrabaho siya doon bilang abogado. Oh, buti nakarating kayo, Kuya Jericho. Handa na po yung mga papeles na kailangan yung pirmahan ng kapatid mo. Tristan, after lunch may gagawin ka ba? Gusto sana kitang yayain gumala sa syudad eh. Ako na bahala sa lahat. Marami pa akong kailangan tapusin sa munisipyo eh. Wala akong oras na gumala. Kailangan ko ng trabaho. Sayang naman ang isang araw kung igagala ako lang. Ako na magbabayad ng isang araw mo. Magkano ba? 5,000? Kung kulang. Gawin kong 10,000, basta sumama ka lang. Angelica, hindi sa lahat ng bagay, pera ang solusyon. Gusto mo ba talagang makadate si Tristan, ha? O edi maging mabuting tao ka muna. Alisin mo yung ugaling nakakapanira sa'yo. Huwag ka nga makisali sa usapan namin, kuya. Angelica, hindi ko naman kailangan ng pera mo eh. Ayaw ko lumabas kasama ka dahil baka magkagusto ko sa'yo. Pero sa totoo lang, ayaw ko talaga sa babaeng kagaya mo eh. Sama ng ugali. Tapos ang taas ng tingin sa sarili. Pasensya ka na, pero gusto ko lang maging diretsyo. Masama lang naman ang ugali ko sa mga taong masama rin ang ugali sa akin eh. Hindi kami umimik ni Tristan at sinimulan na lang namin ang pirmahan ng mga papeles. Madali lang naman natapos ang lahat. Pag-uwi namin, kita ko talaga ang lungkot sa mukha ni Angelica. Alam kong labis siyang nabigo at nasaktan sa sinabi ni Tristan. Hindi ka naman kasi mahirap mahalin, Angelica. Sadyang mali lang talaga ang mga ugaling pinapakita mo kasi. Kung ako rin ang lalaki, ayoko rin naman sa'yo, no? Pangit ang ugali mo. Sabi ang daming babae dyan na kahit mahirap, marunong makisama, may respeto sa kapwa, at hindi namimintas. Darating ang araw, kuya. Makukuha ko rin si Tristan. Tandaan mo yung sinabi ko. Abay mabuting tao si Tristan. Kahit anong landi pa yung gawin mo, hindi ka niya papatulan, no? Papatunayan ko sa'yo lahat ng sinabi ko. Gagawa ako ng paraan para makuha ko si Tristan. Kahit anong paraan. Kuya, kahit anong paraan. Yung problema naman kasi, akala mo lahat ng bagay nabibili ng pera. Pero si Tristan, iba yun. Hindi niya kailangan ng pera. Ang hinahanap niya, isang mabuting babae, Angelica. Di yung ugali mong pinipilit mong ipilit pa sa mundo. Pagsapit ng gabi, dumating si Tristan sa bahay para makipag-inuman sa akin. May kubo ko sa likod ng bahay kung saan ko madalas tinatanggap ang mga bisita. Malakas ang simoy ng hangin doon at sobrang relaxing ng paligid. Kuya Jericho, ba't kaya habang tumatanda si Angelica, mas lalo pang lumalala ang ugali niya no? Kaibigan ko siya noon eh. Maldita na talaga siya, oo. Pero hindi ko naman nakakala na magiging ganito siya kahambog ngayon. Hindi ko nga rin maintindihan Tristan eh. Lahat na ginawa ko para pagsabihan siya.
Pero wala eh. May sarili siyang desisyon sa buhay. Nalulungkot ako para sa kanya. Oo nga eh. Parang wala na yung pagkatao niya. Yung paraan ng pagpapalaki ng mga magulang ninyo. Yung ganun. Alam mo sa tingin ko, impluwensya ng mga kaibigan niya yan. Narinig ko kasi sa mga barkada niya, puro mayayaman pero madami namang mga bisyo. Hindi na rin naman na siya bata para bantayan ko kada galaw niya. Minsan nga napapagod na rin ako eh. Bahala na siya kung anong gusto niya. Matanda na rin si Angelica. Kung ano man ang kainat na ng ugali niya ngayon, kailangan niyang harapin yun. Bilang kuya naman, gusto ko siyang iligtas pero di naman siya nakikinig. Nga pala, sabi ni nanay, madalas daw niyang nakikita si Dion. Yung bago niyong hardinero dito. Oo. Halos araw-araw siyang binubuli ni Angelica eh. Si Leon, mabait naman yun. Maunawain at ang haba ng pasensya. Kaya nga raw kawawa siya, sabi ni nanay. Minsan pa habang nagluluto si mama sa kusina at napapadaan si Dion. Ako, lalapit daw si Angelica para lang pagtawanan ng mukha ng tao. Hindi na ako sumagot ng mga sandaling yon. Ang nanay ni Tristan ay nagtatrabaho bilang kasambahay sa amin. At nakapagtapos si Tristan dahil tinulungan siya ng magulang ko at ng magulang niya. Naging magkaibigan naman sina Angelica at Tristan noon. Pero nagsimulang umiwas si Tristan nang magbago ang kilos at ugali ni Angelica. Habang nag-uusap kami, biglang dumating ang kapatid ko. Bihis na bihis, halatang ginawa ang lahat para lang mapamangha si Tristan. Kanina ka pa ba, Tristan? Medyo. Gising ka pa pala? Oo. Pasensya na kung natagalan akong lumabas ng kwarto Pinaghintay pa kita nung natagal. Walang problema. Hindi naman talaga ikaw ang pinunta ko rito eh. Gusto mo bang sumabay sa amin umino? Mayala kami dito. Pwede rin naman. At oo nga pala, napadaan ako sa kubo ni Dion kanina. Nakita ko siyang nagpapausok. Nagbubulong sa harap ng lumang garapon. Ng langis. Na may buhok sa loob. Parang nagdadasal. Ano na naman yung iniisip mo sa nakita mo ha? Wala naman. Pero mukha siyang siraulo. Nakatingala tapos nakapikit ang mga mata. Bukas kasi yung bintana ng kubo niya kaya nakita ko. Huwag mo nang tawaging siraulo ang isang taong nagdarasal, Angelica. Lumanala ka na talaga. Kahit wala namang ginagawa ang tao sa'yo, kung ano-ano pa rin sinasabi mo eh. Halimaw si Dion, Tristan. Maniwala ka sa akin. Nakakadiri ang itsura niya. Normal lang ang magkaroon ng balat na gano'n, Angelica. Ang malas lang ni Dion kasi sa mukha tumubo. Pero hindi naman yung big deal sa akin eh. Yung mahalaga, mabait, at mapagkakatiwalaan ng tao. Hindi siya nakasagot at tumalikod na lang sa akin. Pagsapit ng umaga, nagpapahinga pa ako sa loob ng silid ko nang biglang bumukas ang pintuan at pumasok si Angelica. May malawak na ngiti sa labi niya. Kitang-kita na parang sobrang saya niya. Kuya, may aaminin ako sa'yo. Ano na naman yan? Gusto ko nang makipagkaibigan kay Dion. Tama ka. Mabuti talaga siyang tao. Narealize ko na yung mga kagaya niya. Dapat iniingatan at binamahal, hindi inaapi. Teka, halika nga rito. Wala ka naman lagnat Ba't ka nagsasalita ng ganyan? Maayos ang pakiramdam ko, kuya. Simula ngayon. Hindi ko na talaga aawayin si Dion. Pangako yan, magiging mabuti na ako sa kanya. Sigurado ka? Opo, sigurado po ako. Sadali lang Pupunta lang ako sa garden. Gusto ko siya makita. Nagtaka ako sa ikinilos ng kapatid ko. Pero iniisip ko na lang na baka napag-isipan na niya ang mga nagawa niyang kasamaan kay Dion. Sumunod ako sa garden at sa hindi kalayuan, nakita kong pilit siyang yumayakap kay Dion. Umiilad naman si Dion. Kita sa mukha niya ang sobrang pagtataka. Nang makita niya ako, mabilis siyang lumapit sa akin at si Angelica naman ay nakasunod lang sa likuran niya.
Sir, ano po bang nangyayari kay Angelica? Lumalapit po siya sa akin eh. Gusto niya akong yakapin at halikan? Dion, baka naman sinusubukan lang ni Angelica na makabawi sa'yo. Hayaan mo na muna. Baka gusto lang niyang itama ang mga ginawa niya noon. Dion, sorry na talaga, please. Pumayag ka ng yakapin kita at halikan. Wala namang masama, diba? Kahit sa pisngi lang, doon sa may balat mo. Ano? Tama ba ang narinig ko? Gusto mo siyang halikan sa balat niya? Oo, kuya. Naku ma'am, hindi ko po maintindihan ba't kayo nagkakaganyan eh. Baka magsisi po kayo kapag nayakap niya po ako. Hindi kita titigilan hanggat hindi mo ako pinapayagan. Sige na, Dion, nakikiusap ako. Payagan mo na siya, Dion. Pero sir... Nabigla si Dion nang bigla siyang hilahin ni Angelica at yakapin ng sobrang higpit. Tapos, hinilakan pa niya ito sa pisngi. Pagkatapos noon, nakita ko ang kapatid ko na halos nanginginig sa kilig. Nagkatingian kami ni Dion at pareho kaming hindi makapaniwala sa nangyayari. Teka lang ha. Iwan mo muna kami, Dion. Sige po, sir. Uy, Angelica, ano ba? Ba't ka tumatalon-talon dyan pagkatapos mong halikan si Dion? Siyempre, kuya, kinikilig ako eh. Ano? Opo, may gusto ako kay Dion. Siya na ang gusto kong mapangasawa. Mahal ko na nga siya eh. Magiging mabuti akong asawa sa kanya. Lahat gagawin ko para kay Dion. Teka lang ha, susundan ko lang siya. Gusto ko kasing lagi ko siyang nakikita at nakakausap eh. Teka, sandali. Teka, sandali. Nag-uusap pa tayo eh. Ano ba yung sinasabi mo na gusto mo si Dion? Totoo ang sinasabi ko. Gusto ko si Dion. Nang ganong kabilis? Aba, yun na naman ang nagustuhan mo sa kanya. Lahat ng meron siya. Bitawan mo na nga ako. Gusto ko siyang pagmasdan lagi eh. Dito ka lang ha. Lumipas ang mga araw, napapansin ko talagang panay ang lapit ng kapatid ko kay Dion. Hindi na siya mapakali kapag hindi niya nakikita ang lalaki. Palagi na niya itong hinahatiran ng bulaklak at sobra kung protektahan. Halos sa lahat ng bagay. Ayaw niyang mapagod si Dion sa trabaho. At kapag nagpapahinga naman ang binata, siya pa mismo ang pumupunas ng pawis nito. Hindi ko na talaga maunawaan ang ikinikilos niya. Dumalaw si Tristan sa bahay, pero hindi man lang siya pinansin ni Angelica. Dahil ang tanging gusto lang niyang makita ay si Dion at wala nang iba. Alam mo, ilang araw ng ganyan si Angelica. Abay, pagkagising pa lang niya, si Dion agad ang hinahanap. Hindi man lang niya naghihilamos. Madalas pa niya itong yakapin at halikan eh. Hindi ko na alam kung bakit pero iniisip ko na lang na baka gusto lang niyang maging malapit kay Dion. Kaya niyang ginagawa niya. Sa tingin ko hindi lang basta yun, kuya. Parang may gusto talaga siya kay Dion eh. Ganyan ang kilos si Angelica nung close pa kami. Pero ngayon, parang hindi niya na nga ako kilala eh. Hindi ko na rin siya tinatanong. Baka sabihin na naman niyang pakilamero ako. Si Dion nga mismo ay nagtataka na. Minsan, nagtago pa yung tao dahil nahihiya na sa akin. Akala niya, ako napapahiya sa ginagawa ni Angelica. Ba't hindi mo nalang kausapin si Angelica, kuya? Tanungin mo ng diretsahan. Kung totoo bang nararamdaman niya para kay Dion. Kuya, parang hindi na normal yung kilos niya eh. Nilalandi niya si Dion ng sobra. Aba, kulang na lang. Hindi niya bitawan ng kamay at katawan ng lalaki. Yung para siyang obsessed, ganun. Tama ka. Mabuti pa, lapitan na natin siya. Papalisin ko muna si Dion pagkatapos. Kakausapin ko si Angelica. May makinig ka sa magiging sagot niya ha. Baka mas maintindihan natin kung ano bang nangyayari talaga sa kanya. Lumapit kami kay Angelica na nakahawak ng mahigpit sa braso ni Dion. Kita ko namang paulit-ulit na tinatanggal ni Dion ang kamay ng kapatid ko. Pero wala siyang magawa dahil agad nagagalit si Angelica sa tuwing susubukan niyang kumawala.
Sir, kada umaga, ganito na lang si Madam Angelica eh. Hindi na po ako nakakapagtrabaho na maayos dahil sa kanya. Dapat nga masaya ka kasi inaalagaan kita eh. Dion, hayaan mo naman akong lumapit at mahalin ka. Dion, iwan mo muna kami kahit sandali lang ha. May kailangan lang akong itanong kay Angelica. Sige po. Saan ka pupunta, Dion? Sasama ako sa'yo. Teka, magpaiwan ka muna, Angelica. May pag-uusapan tayo. Sige, umalis ka na. Ay, nakakainis ka ha? Bakit na ba ako pinapakilaman? Kapag nagalit sa akin si Dion, humanda ka. Magpapakamatay ako. Angelica, hindi nakakatuwa ang ginagawa mo ha. Kapag kasama mo si Dion, abay parang wala ka ng pakialam sa sarili mo. Walang masama sa pakikipagkaibigan ha. Pero yung ginagawa mo, abay nilalandi mo na siya eh. Para kang hindi mabubuhay nang wala siya. Talagang hindi. Si Dion na ang pakikinggan ko ngayon, hindi ikaw. May gusto ko ba talaga kay Dion ha? Oo, mahal ko si Dion. At walang makakapigil sa amin. Siya ang papakasalan ko. Kaya ikaw, kuya, huwag ka nang nakikialam sa mga desisyon ko sa buhay, ha? Tila hindi ako makapaniwala sa mga sinabi ni Angelica. Habang tumatagal, lalo lang lumalalim ang pagkahumaling niya kay Dion. Tipong wala na siyang ibang iniintindi kundi ang lalaki. Halos hindi siya makapagpahinga dahil bantay sarado niya ito. Maging ang mga negosyo niya ay napapabayaan. Pati na rin ang sarili niya. Minamanmanan ko ang kilos ng kapatid ko. Hanggang sa isang gabi, nadatnan ko siyang nakadungaw sa kubo ni Dion. Gabi yun, kaya sobra akong nag-aalala para sa kanya. Paulit-ulit niyang tinatawag ang pangalan ni Dion. Pero ang lalaki naman ay umiilag at ayaw lumapit. Dion, harapin mo naman ako, pakiusap. Huwag mo akong tinataguan. Hindi ko kayang matulog nang hindi ka katabi. Ikaw ang iniisip ko sa bawat oras. Maawa ka naman sa akin. Magpakasal na tayo. Magsama na tayo. Tayong dalawa lang. Ma'am, hindi ko po alam kung bakit kayo nagkakaganyan eh. Pwede ba? Layuan niyo po muna ako. Iyang-iya na ako sa kapatid niyo eh. Pati sa mga tao dito sa village. Ako na po yung pinag-uusapan nila. Ma'am, tigilan niyo na po ako. Gusto mo bang paalisin ko sila? Okay ga, tayong dalawa ang aalis. Pupunta tayo sa lugar na walang makakakilala sa atin. Para malaya tayong magsama, Dion. Nagmamakaawa ako. Ba't ka ba nagmamakaawa sa akin? Ma'am, hindi ako nababagay sa'yo. Ikaw lang ang nagsasabi niyan, Dion. Parang awa mo na, harapin mo ako ngayon, oh. Tapos aalis ako agad. Basta, mahalikan at mayakap lang kita. Angelica, tumigil ka na nga dyan sa kaibangan mo. Bakit ka ba nagkakaganyan dahil kay Dion? Ano ba kasi nakain mo, ha? Para kang dinayumi. Hayaan mo naman si Dion. Magpapahinga na siya. Ikaw rin eh, masyado kang pakilamero. Kapag hindi ko nakita si Dion ngayong gabi, magpapakamatay ako. Dion, lumabas ka na dyan! Para mo ng awa! Harapin mo na siya, Dion. Sir, pasensya na po ha. Kailangan ko pong umiwas kay ma'am eh. Kung ano-ano na kasi ang ginagawa at sinasabi niya sa akin, para po siyang nasisiraan ng ulo. Natatakot po ako baka kung anong isipin niya tungkol sa akin. Nauunawaan naman kita, Dion. Dion, bango mo talaga. Ito yung dahilan kung bakit kita hinahanap-hanap eh. Gustong-gusto ko ang amoy mo. Nababaliw ako sa'yo. Kapag hindi ko nalalanghap to, kahit isang minuto lang, parang mamamatay ako. Nakikita niyo na, sir. Ang sabi niya, mabango raw ako. Pero hindi pa nga ako nakakapagbihis mong araw eh. Hinila ko si Angelica palayo kay Dion. Matapos niya itong yakapin at agad namang bumalik ang lalaki sa loob ng kanyang kubo. Hindi ko na talaga matansya ang ikinikilos ng kapatid ko. Dinala ko siya sa loob ng bahay at sa sobrang pagkabigla at pag-aalala ko, malakas ko siyang sinampal. Hayop ka! Bakit mo ako sinampal? Epal ka talaga kahit kailan eh. Panira ka sa diskarte ko kay Dion.
Bakit ba hindi ka nalang mamatay para maging malaya na ako? Saan ka kumukuha ng lakas ng loob? Para sabihin mo sa akin yan, ha? Makinig ka. Hindi ako kontra kung totoong mahal mo si Dion. Pero Angelica, imposible na to eh. Ang bilis ng lahat. O may paano mo siya minahal? Eh dati halos pandirian mo siya. Pati negosyo mo, tignan mo, napapabayaan mo na. Pati sarili mo. Para kang nagwawala eh. Para kang nababaliw. Hindi ako baliw. Mahal ko si Dion. Mamamatay ako kapag hindi ko siya nakikita. Kahit 1 oras lang. 2 oras lang. Kuya, intindihin mo naman yung nararamdaman ko. Hindi ko kayang labanan. Hindi ko lang talaga maintindihan kung bakit ganyan ka kay Dion. Kabay kay Tristan nga. Matagal mo nang gusto pero hindi ka nagkakaganyan. Pero kay Dion, bakit? Paano? May mga tanong na hindi sinasagot kapag pag-ibig ang usapan. Basta ang alam ko, si Dion ang dahilan kung bakit ako nagigising tuwing umaga. Kuya, kung mahal mo talaga ako, hayaan mo na akong pakasalan si Dion. Pakiusap, kausapan mo siya. Sabihin mong tanggapin niya ako. Tanggapin ang alok ko. Gusto ko siyang maging asawa. Hindi. Hindi ka magpapakasal kay Dion. Ano? Gusto ko na mag-asawa. At si Dion ang gusto kong makasama habang buhay. Ano ba, kuya? Bakit mo ba ako pinipigilan? Ganito na lang. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Lahat. Basta hayaan mo na lang ako magpakasal kay Dion. Naririnig mo ba ang sarili mo ngayon, ha? Hindi ka na normal, Angelica. May mali na talaga sa'yo. Kailangan mo na magpatingin sa doktor, ha? Para malaman ko kung anong nangyayari sa'yo. Nagdabog si Angelica at galit sa akin noong mga oras na yon. Pagsapit ng umaga, kinausap ko naman si Dion tungkol sa lahat ng nangyayari. Mariin niyang sinabi na wala siyang kahit anong kinalaman sa ikinikilos ni Angelica. Sir, wala po talaga akong ginawa kay Ma'am Angelica. Hindi ko rin maintindihan kung bakit bigla siya nagkaganon eh. Nagulat na lang din po ako. Dati, puro pambubuli siya sa akin. Sinasabihan pa akong nakakakilabot yung itsura ko. Pero ngayon, panay naman po ang lapit niyo. Ako nga rin kasi Dion eh. Alam mo sa totoo lang minsan, naiisip ko na baka may ginawa ka nga sa kanya. Para bang ginayuma mo siya kaya nagkakaganito? Sir, wala naman po akong alam sa panggagayuma. Pangako ko po, hindi ko gawain yung mga ganyang bagay. Kung gusto niyo pong malinawan sa nangyayari kay Angelica, baka po dapat dalhin niyo siya sa albularyo. Baka doon natin masagot kung bakit bigla siya nagkagusto sa akin. Sa albularyo? Oo po. Sa tingin ko po kasi, sila lang yung makakaintindi ng kung anong nangyayari sa kanya. Pero sir, kahit ano pang lumabas sa resulta, malinis po ang konsensya ko ha. Wala talaga akong kinalaman dito. Hindi po ako masamang tao. Oo, alam ko naman yon. Nagtatanong lang naman ako Dion. Nag-aalala na kasi ako kay Angelica eh. Hindi na niya nakasikaso ang sarili niya dahil... Dion! Dion! Mahal ko! Buti nagkita tayo. Alam mo bang halos hindi na ako nakatulog kagabi kakaisip sa'yo, ha? Ikaw! Nandito ka ba para saktan si Dion? Hindi ako papayag. Masisira talaga ang relasyon natin bilang magkapatid kapag sinaktan mo ang lalaking mahal ko. Ano ba? Hindi mo siya mahal? Mahal ko siya, kuya. Tigilan mo na nga yung gusto mo. Hindi mo na mababago ang nararamdaman ko. Para sa akin lang si Dion at wala kayong magagawa doon. Hinalikan pa niya si Dion sa harapan ko. Tumunog ang doorbell, kaya iniwan ko muna silang dalawa at binuksan ang gate. Dumating si Tristan para kausapin ko tungkol sa nangyayari kay Angelica. Kaya sabi ni Dion baka raw albularyo makakatulong kay Angelica. Tristan, may kilala ka bang albularyo? Ay, meron naman. Pero hindi ba mas makakabuti kung sa doktor muna natin siya dalhin? Yan lang iniisip ko eh. Kapag dinala ko sa doktor baka sabihin na nababaliw na siya. At kailangan nang ipasok sa mental. Pero sa nakikita ko naman mga kilos niya, pananalita. Parang may mali talaga kay Angelica. Hindi na kita pipilitin, kuya.
Yun mas mabuti pa. Dalhin na natin siya ngayon sa albularyo. Doon sa kabilang bayan, may kilala akong magaling. Sige. Hindi na muna ako tutuloy sa restaurant ha. Hindi ko na talaga kaya panoorin na. Hinahabol, dinidikatan niya si Dion. Parang na siyang alipin ni Dion. Paano kung may pananagutan talaga si Dion sa nangyari kay Angelica? Ay, ewan ko na talaga. Mahal ko ang kapatid ko. Kaya kung sakaling may ginawa man sa kanya si Dion, abay hindi ko na siya mapapatawad. Nang araw na yon, sa pilitan naming pinasakay si Angelica sa kotse para dalhin sa kabilang bayan. Si Tristan ang nagmamaneho. Nagwawala si Angelica at pilit na gustong bumalik kay Dion. Umiiyak siya habang sinasaktan ako at paminsan-minsan, sinusuntok niya ang bintana ng sasakyan para lang makawala. Inalayo mo ako kay Dion! Hindi ako mabubuhay, kuya! Si Dion ang dahilan kung bakit ako humihinga! Pakawalan mo ako! Hayaan mo akong bumalik sa lalaking mahal ko! Ano ba? Babalik din tayo kay Dion, Angelica. Pero may kailangan lang tayong puntahan ha. Dadaling kita sa albularyo para gumaling ka. Hindi ako nagkakamali. Parang ginayuma ka, kaya ka nagkakaganyan eh. Kuya, pigilan mo siya. Baka tatalo siya sa bintana delikado to. Angelica, makinig ka sa akin ha. Kapatid mo ako. Hindi ko hahayaang magmahal ka ng ganyan dahil lang sa gayuma. Hindi naman kita pipigilan kung sino ang gusto mo. Pero ayaw ko na balang araw. Magsisi ka sa desisyon mo. At bakit naman ako magsisisi? Si Dion ang buhay ko. Siya lang. Pakawalan mo na ako, kuya! Bigla niya akong kinagat sa braso, kaya nabitawan ko siya sa sobrang gulat. Binuksan niya ang bintana ng sasakyan at takma ng tatalon para lang makabalik. Pero mabuti na lang at mabilis ko siyang nahila paupo. Angelica! Kapag hindi ka tumigil, masasaktan na talaga kita! Sige! Saktan niyo na ako kung gusto niyo! Pero babalik at babalik ako kay Dion! Wala na talaga, kuya. Mukhang nababaliw talaga si Angelica kay Dion. Tristan, hindi ko na nga alam magagawin ko sa kanya eh. Hindi ko na maintindihan kung anong nangyayari sa kapatid ko. Hindi ako baliw! Kayo ang baliw! Nagmamahal lang naman ako eh! Bakit niyo ba ako tinatawag na baliw, ha? Para hindi niya masaktan ang sarili niya, tinalian ko ng lubid ang dalawang kamay niya. Makalipas ang isang oras, nakarating kami sa kabilang bayan. Dinala kami ni Tristan sa bahay ng isang matandang lalaki na kilalang albularyo sa lugar. Oh, bakit niyo ba tinali ang babaeng to? Nagwawala ba siya o sinapian? Ako po si Jericho. Kapatid ko po siya. Bigla na lang po siya nagkagusto sa hardinero naming si Dion. Mayroong kakaibang kondisyon ng itsura ng tao. Dati pinandidirian niya. Tapos isang araw, nagising na lang siya na mahal na raw niya si Dion. Kaya nga po ang duda namin baka ginayuma nga po siya. Anong gayawang pinagsasabi niyo, ha? Hindi ako ginayuman ni Dion. Pakawalan niyo ako! Gusto kong bumalik sa lalaking mahal ko. Mga lintik kayo! Kapag hindi ko siya nakita ngayong araw, papatayin ko na lang ang sarili ko! Kaya ako nga pala si Imang Jojo. Ang pag-ibig, makapangyarihan talaga mga iho. Pero iba ang pag-ibig na galing sa gayuma. Abay para kasing ganon ang nangyayari sa kanya. Nagmamakawa po ko sa inyo. Tulungan niyo po ang kapatid ko. Gusto ko pong bumalik siya sa dati. Maawa na po kayo. Abay napakaganda niyang dalaga. Kaya hindi na nakakataka kung bakit may lalaking gagayuma sa kanya. O siya ay kubal makalangiha, ha? Wala akong gagawing masama sa'yo. Tulungan niyo po ako. Kailangan ko po makauwi. Kailangan ko makita si Dion. Tutulungan kita, iha. Pero gusto kong magpakabay ka muna, ha? Kapag hindi ka sumunod, hindi ka na matutulungan. Nakiting naman si Angelica sa matandang lalaki. Nagsimula ng manggagamot sa kanyang ritual. Nagsindi siya ng insenso at kandila
May mga dahon siyang ginagamit para ihampas sa katawan ni Angelica habang nag-oorasyon at umiikot sa paligid namin. Makalipas ang ilang minuto, sinabi niya sa amin ang dahilan kung bakit nagkaganoon ang kapatid ko. Ang lalaking si Dion, anak siya ng isang mangkukulam ng mga gayuma. Ginagamit ang gayuma para alipinin ang sino mang nanghamak sa kanila. Teka, ano pong ibig niya sabihin? Si Dion talagang nanggayuma sa kapatid ko? Teka, nakakasama niyo ba ang nanay ni Dion? Hindi po. Isang beses lang siya dumalo sa bahay. At yun yung unang beses na nakita po namin siya. Kung ganon, walang ibang nanggayuma, kundi si Dion nga. Gusto niyang pahirapan ang kapatid mo. Gusto niyang maranasan ni Angelica kung paano habulin ang isang babae. Kaya niya ito ginawa. Kaya pala baka ito ang ganti ni Dion sa pang-aapi ni Angelica noon, no? Tigilan niyo nga yung gayo-gayuma! Pakawalan niyo ako! Gusto ko nang umuwi! Gagamutin ko siya. Ayoko! Iuwi mo na ako, kuya! Ngayon din! Ano po ba ang paraan para tuluyang mawala na ang gayuma? Kapag mismong mangkukulam ang tumigil sa panggagayuma, kaya ko na siyang gamutin. Pero pansamantala lang ang bisa. Kung hindi alisin ang tunay na mangkukulam ang gayuma, babalik at babalik ang nararamdaman niya. Habang nag-uusap kami, biglang tumalon si Angelica sa bintana ng kubo ng matandang lalaki. Mabilis siyang tumakbo, kaya hinabol namin siya agad ni Tristan. Alam kong lalo lang siyang mapapahamak kung magtatagal pa kami roon. Kaya nagpaalam na ako sa matandang lalaki na babalik na lang kami. Sobrang galit ang nararamdaman ko para kay Dion. Pakiramdam ko, handa ko siyang harapin dahil sa nangyari sa kapatid ko. Pagkarating namin sa bahay, dumiretso kami sa kubo niya. Dion! Dion! Lumabas ka dyan at harapin mo ako! Dion! Nandito na ako, mahal ko! Hindi na ako aalis, ha? Pasensya ka na kung iniwan kita kanina, ha? Huwag ka na magtampo, please! Dion, buksan mo ang pinto! Kuya, parang wala namang tao sa loob ah. Tignan mo, hindi naman nakasarado ang pinto. Tapos yung mga gamit niya sa sampayan parang wala na rin. Anak na, tumakas ng hayop! Hindi! Hindi ako iiwan ni Dion! Nagalit siya sa akin dahil tinakas niyo ako! Kayo ang may kasalanan! Papatayin kita, kuya! Walang iya ka! Ya, Aloy! Angelica, tama na! Tama na! Delikado to. Dahil wala na si Dion. Dapat itali natin si Angelica. Baka saktan niya sarili niya o ibang tao eh. Tristan, kaibigan mo naman si Angelica noon, hindi ba? Pwede bang dumito ka na muna sa bahay? Tulungan mo lang ako na bantayan siya. Wala naman pong problema yan, kuya. Tatawag na lang ako sa munisipyo. Magpa-file ako ng leave. Maraming salamat, Tristan, ha? O, tara na. Iakyatan natin siya sa taas. Dali! Labag sa kalooban kong itali ang kapatid ko. Pero wala akong magawa. Iyon lang ang nakikita kong paraan. Para hindi siya gumawa ng anumang makakasama sa kanya. Naglabas ako ng sama ng loob kay Tristan. Hanggang sa bigla akong naalala ang sinabi ni Angelica tungkol sa nakita niyang nagpapausok si Dion. Naalala mo ba yung sinabi ni Angelica? Yung nakita raw niya si Dion na nagpapausok at may binubulong. Tristan, baka doon siya nagkulang. Maaaring sinadya niyang ipakita kay Angelica para tamaan siya ng gayuma o kaya ng kulang. Oo nga no, kuya. At hindi ba kinabukasan nun, bigla na lang nag-iba ang kilos si Angelica? Baka matagal na siyang nag-oorasyon pero ngayon lang tumalab. Walang diya talaga, Tristan. Pag nakita ko ang lalaking gan, papatayin ko talaga siya. Pinagkatiwalaan ko pa naman siya. Tama nga talaga si Angelica. Hindi maaasahan ng mga tao sa baryo. Kung nakinig lang talaga ako sa kapatid ko noon na halimaw na si Dion, hindi hanto sa ganito eh. Kuya, duda rin talaga ako eh. Malakas ang kutob ko. Ginayuman ni Dion si Angelica para ipahiya siya. Dahil kung totoong may gusto siya kay Angelica, matagal na niyang pinatulan yung kapatid mo eh.
Ang lakas ang talaga ng pakiramdam ko. Ganti lang to, kuya. Ganti niya sa lahat ng pangungutya at pangmamaliit na naranasan niya kay Angelica. Habang lumilipas pa ang mga araw, lalo pang lumalala ang sitwasyon ng kapatid ko. Ang dating matapang at mataray na Angelica, ngayon ay nagmamakaawa na lang na hanapin si Dion. Madalas siyang sabihin sa amin ni Tristan na magpapakamatay siya kapag hindi namin naibalik si Dion sa bahay. Kuya, paano mo natitiis na ganito ako nasasaktan? Wala naman akong ibang hinihiling kundi hanapin mo si Tio na. Pero hindi mo magawa. Hahanapin ko siya. Pero hindi para ibalik sa'yo. Hahanapin ko siya para patayin. Ipaghiganti ko lahat ng ginawa niya sa'yo. Dapat nang napagbayaran niya yan. Nakausap ko na si Kapitan at yung mga taong binayaran mo. Nagsimula na sila maghanap kay Dion sa buong baryo. Kapag sinaktan mo si Dion, magpapakamatay ako. Huwag na huwag mong gagalawin ng lalaking pangarap ko. Ibibigay ko sa'yo ang lahat. Negosyo ko, pera ko, lahat ng meron ako. Basta hanapin mo si Dion at hayaan mo na kaming magsama. Kaya kong iwan ang buong mundo para lang sa kanya. Angelica, kung nasa tamang isip ka lang at maririnig mo yung mga sinasabi mo, ay ewan ko na lang kung hindi ka mandidire. Ano bang dahilan? Ba't ayaw niyong mahalin ko siya, ha? Walang mali sa pagmamahal, Angelica. Alam mo kung anong mali? Minahal mo siya dahil sa gayuma. Hindi naman yun totoo eh. Hindi ko matanggap na aangkinin mo siya dahil sa sumpa. At hindi dahil sa sarili mong puso. Ay, magpahinga ka na dyan. At huwag mong ipipilit na makawala sa kadena, ha? Tignan mo nga yung balat mo. Puro sugat ka na. Puro basa na. Mas mabuti pa, patayin mo na lang ako. Patayin mo na lang ako para matapos na tong pagdurusa ko. Inaamin ko na naiinis na ako sa kapatid ko. Pero mas nanaig pa rin ang awa na nararamdaman ko para sa kanya. Hanggang isang araw, may tumawag sa akin mula sa isa sa mga binayaran kong tao. May lead na raw sila kung saan nagtatago si Dion. Ibinilin namin si Angelica sa nanay ni Tristan at agad naming pinuntahan ang kinaroroonan ng nanggayuma sa kapatid ko. Nadatnan namin siyang nagsisibak ng kahoy. Tatakbo pa sana siya, pero mabilis siyang sinugod ni Tristan at sinantok hanggang sa dumapa siya sa lupa. Nauunawaan ko ang galit mo sa kapatid ko, Dion. Alam kong masakit siya magsalita. Alam kong ginawa kanyang katatawanan, pero kung gumanti ka man, sana naman hindi na ganito. Pinapahirapan mo na si Angelica. Alam mo bang dinadanas niya ngayon, ha? Wala siyang ganang kumain. Pangalan mo lang ang binubulong niya araw-araw. Kailangan ko pa siyang ikadena para lang hindi tumakas. Nalulungkot din po ako para sa kanya, sir. Pero hindi ko talaga alam kung bakit siya nagkaganon eh. Kaya lang po ako umalis ng walang paalam. Natakot na ako na sa akin ibunto ng sisi. Pero sir, hindi ko talaga siya ginayuma. Hindi ka naman naalis ng bigla kung wala kang ginawang masama eh. Alam mo sinabi ng albularyo? Anak ka ng mangkukulam ng gayuma. Ano may pagkakailan na hindi ikaw ng gayuma sa kanya, Ber? Hindi nga po ako. Kahit patayin niyo pa ako, hindi niya malulunasan ang gayumang tumama kay Angelica. Dahil hindi ako may gawa nun. Sige, saktan niyo kung gusto niyo. Pero hindi ako masamang tao. Napagkakamalan lang. Dahil pangit ako. At anak ng magkukulam. Pero imposibleng nanay mo ang nanggayuma kay Angelica. Ni hindi naman sila magkasama. Ang gayuma, nilalagay yun sa pagkain. Hindi ko nga po alam kung sino ang gumawa. Kung anong tumama sa kanya. Kung alam ko nga lang po hindi ko na sana sinabihan si Sir Jellico na dalhin siya sa albularyo. Hindi ko naman naayaang masangkot ang sarili ko sa kapahamakan. Dion, magpapakumbaba na ako. Alam ko namang naging mabuti ako sa'yo habang nandito ka, hindi ba? Kung ikaw man, alisin mo ng gayuma sa kapatid ko. Ayoko na siyang makita sa ganitong kalagayan eh. Sir, paano ko nga po aalisin kung hindi ako ang nanggayuma sa kanya? Sir, maniwala naman po kayo sa akin. Hindi talaga ako.
hindi ako masamang tao. At kahit gaano pa ako kagalit kay Dion, hindi ko siya kayang gawan ng masama. Bumalik kami ni Tristan sa bahay at inaasahan ko na aalisin niya ang gayuma sa kapatid ko. Pagdating namin doon, nadatnan namin si Mang Jojo na kausap ang nanay ni Tristan. Kaagad namang umalis ang nanay ni Tristan at hinayaan kaming makapag-usap. Jericho, may nalaman ako tungkol sa nangyari sa kapatid mo. Mas masahol pa ito sa ordinaryong gayuma. Kinain ng gayuma ang kaluluwa niya. Alam mo, sa palagay ko, naghahanap sila ng taong mapaglilipatan ng kasamaan. At si Angelica ang napili nila. Sabihin mo nga, masama ba talagang tao si Angelica? Sa totoo lang po, Mang Jojo, hindi kaya-ayaw ang ugali nga. Mapanghusga, mayabang, at higit sa lahat bully. Lalo na sa mga taong may kapansanan. Yan mismo ginamit ng magkukulam. Yung kasamaan ni Angelica, yun ang naging dahilan para unti-unting maipasa sa kanya ang itim na kapagyarihan. Nakausap na rin po namin si Dion. Yung sabi naman po niya, wala daw siyang kinalaman sa mga nangyari. Kung hindi siya, sino? Sinong gumayuma sa kapatid mo? Hindi ko pa nga rin po alam. At ayokong basta manuro ng taong maaaring gumawa ng ganito. Kung may maitutulong po kayo, tulungan niyo naman po sana kami. Inaawa na ako sa kapatid ko Ayoko siyang tuluyang mahulog sa kabaliwan. Lalo na't ang pagmamahal niya kay Dion parang gawa lang ng gayuma. Patawarin mo ako, Jericho. Pero walang lunas ang gayumang tumama sa kanya. Lalo na kung may ritual na ginawa para manatili ang kasamaan sa katawan niya. Hanapin mo lang ang tunay na ng gayuma. Magmakawa ka na tigilan nila si Angelica. Yun lang. Yun lang ang tanging paraan para mailigtas mo ang kapatid mo. Bumuntong hininga ko noong mga sandaling yon. Napaiyak na lang ako sa lahat ng nangyayari. Sa dami ng problemang dumaan sa buhay namin, ito lang talaga ang pinaka mahirap lagpasan. Umalis na rin si Mang Jojo matapos siyang sabihin sa akin ang mga bagay na iyon. Ayaw kong maging magkukulam ng gayuma ang kapatid ko. Kuya, huwag kayong mawalan ng pag-asa ha. Ipagdarasan na lang namin si Angelica. Malay mo, maging maayos din ang lahat balang araw. Alam mo, Tristan, habang tumatagal tong problema pakiramdam ko na uubos na talaga ang pag-asa ko. Lahat naman ginawa ko na. At oo, gustong gusto kong patayin si Dion pero natatakot naman akong gawin yun. Ayokong isumpa ako ng Diyos. Hindi naman kami pinalaki ng mga magulang ko para maging masama o mamamatay tao. Kuya, hindi mo naman kailangan kunin sa kamay mo ang hustisya. Naniniwala ako. Kayang-kaya yung lagpasan to ni Angelica. Hindi pa naman huli ang lahat. Kung sino man talaga ang gumawa nito sa kapatid ko, napakawalang iya niya. Wala siyang puso. Alam mo kuya, para sa akin, si Dion lang ang may kagagawan nito. Wala nang iba. Siya lang naman ang may dahilan para gayumahin si Angelica, di ba? Ganti niya sa lahat ng ginawa sa kanya. Ayoko na munang humarap sa kahit sinong bisita. Sabihin mo na lang, nagpapahinga ako ha. Sige kuya, ako na ang bahala. Umalis si Tristan para tignan kung sinong dumating. Paakyat na ako sa hagdan, papasok sa kwarto nang bigla niya akong tawagin. Napalingon ako at doon ko nakita ang nanay ni Dion. Nanay kayo ni Dion, hindi ba? Bakit kayo nandito? Alam niyo ba ang ginawa ng anak niyo sa kapatid ko? Kaya nga ako nandito, Jericho. Nabalitaan kong nangyari kay Angelica. Pasensya ka na. Binalaan ko naman ang kapatid mo noon na tigilan ng pangungutya kay Dion. Dahil gaganti talaga ang anak ko. Tahimik siya, oo, pero may mga lihim ang anak ko. Sabi niya, handa raw siyang tumulong para mawalang sumpa ng kapatid ninyo. Totoo ba yan? Tutulungan niyo kami? Oo, tutulong ako. Ang tatay ni Dion ang mangkukulam at pinamana niya yon sa anak ko. Ako nang humihingi ng tawad sa ginawa ni Dion lalo na kay Angelica. Pero pwede bang
Huwag niyong sasabihin sa anak ko na tinulungan ko kayo. Baka magalit siya sa akin at saktan pa ako. Makakasa kayo. Sabihin niyo lang ano ba ang totoong dahilan? Bakit niya ginayuma ang kapatid ko? Galit ba siya kay Angelica? Sa totoo lang, hindi niya intensyong mahalin ang kapatid mo. Ginagawa niya lang yan sa mga babaeng nandidiri sa kanya. Pinapahirapan niya sila. Yan ang ganti niya sa mga nangaapi sa kanya. Lalo na sa mga tumatawa sa itsura niya. Pero kinausap ko na siya kanina. Sinabi niyang wala siyang kinalaman sa nangyari kay Angelica. Kilala ko ang kulam ng anak ko. Ginagayuman niya ang mga babaeng nang hamak sa kanya para mabaliw ang mga yun sa kanya. Pero hindi niya minamahal. Gusto niya lang na maramdaman na may babaeng naghahabol sa kanya. At gayuma ang ginagamit niya para alipinin sila. Teka, sabihin niyo sa akin. Ano po ang paraan para mawalang sumpa sa kapatid ko? Anong kailangan kong gawin? Marami pa siyang ipaniliwanag sa akin tungkol kay Dion. At base sa mga kwento niya, talagang nakakatakot ang mga kayang gawin ng lalaki para makaganti. Kailangan mong kunin ang garapon ni Dion. Yung may lamang langis, buhok ni Angelica at dugo ng anak ko. Palagi niyang dala yon kapag may ginagayuma siya. Sunugin mo ang garapon. Doon lang mapuputol ang sumpa. Saan naman namin nahanapin yung garapon na sinasabi ninyo? Tsak kung hindi niya yon basta ibibigay, pero kailangan niyong pilitin. Paniguradong nasa bahay niya yon ngayon. Kung saan siya nakatira. Kung ganon, pupuntahan ko siya ngayon. Alita, magpapaalam na ako ha. Kapag hindi niya binigay ang garapon, baka masaktan ko siya. Pero pinapangako ko, hindi ko siya papatayin. Sige, maraming salamat, iho. Pero pakiusap. Huwag mong sasaktan ang anak ko. Sige na, alis na ako. Huwag mong babanggitin kay Dion na pumunta ako rito. Kailangan ko na ring umalis para makapagtago. Siguradong malalaman niyang akong nagsabi sa'yo. Ako lang kasi ang nakakaalam ng lahat. Salamat ha. Malaki ang naitulong mo sa amin. Sasama na kita, Kuya Jericho. Hindi ko naman nahayaan na humarap ka sa kanya na mag-isa. Dali-dali kaming pumunta sa bahay ni Dion ng mga sandaling iyon. Nadatan namin siyang ginagamot ang pasa niya na gawa ni Tristan kanina lang. Halata namang nagtaka siya sa bigla naming pagbabalik. Dion, ibigay mo sa akin ang garapon. Garapon? Anong garapon po ba yung sinasabi po ninyo? Huwag ka na nga magmamangan. Kailangan kong makuha yon para mawalang sumpa sa kapatid ko. Ibigay mo na! Para lang sa akin ang garapon na yun, sir. Hindi ko pwedeng ibigay yun sa iba. Akin na sabi! Hindi! Hindi mo pwedeng kunin yun! Akin lang yun! Tristan, halugugin mo ang buong bahay. Hanapin mo ang garapon. Sige, kuya. Wag! Nakikiusap ako! Huwag niyo kunin yun! Kapag kinuha niyo yun, mapapahamak kayo! Pinapahirapan mo ang kapatid ko Dion. Alam kong hindi ako masamang tao. Pero para kay Angelica, gagawin ko ang lahat! Kuya Jericho! Sa tingin ko, ito na yung hinahanap nating garapon. Tristan, huwag mong hawakan yun! Hindi yan para sa inyo! Pasensya ka na, Dion. Pero kailangan kong putulin ang sumpang ginawa mo. Matagal na nagdurusa ang kapatid ko sa pagmamahal niyang galing sa gayuma mo. Nagmakaawa siya sa amin na wag dalhin o galawin ang garapon. Pero itinulak ko siya, kaya napadapa siya sa sahig. Iniwan namin siyang sumisigaw sa loob ng bahay niya. Kailangan sa lalong madaling panahon. Masunog natin tong garapon. Oo. Pagdating natin mamaya, susunugin ko na yan. Doon matatapos ang paghihirap ni Angelica. Hindi na siya mababaliw kay Dion kahit kailan. Pwede na rin natin pakawala si Angelica mamaya. Dahil may lunas sa gayuma niya. Naku, mabuti na lang. Hindi ako subuko, Tristan. Alam mo, sobrang naaawa na talaga ako sa kanya, kuya. Sana matapos na talaga ang lahat ngayong araw. Ay, oo nga pala. Darating na mamaya yung pampatulo para kay Angelica. Kukunin ko muna yan sa kabilang bayan. Uy, kung ganon,
Hindi ka makakasaksi sa pagsunog ko sa garapon. Mukhang hindi na kuya. O kaya naman mas mabuting sa gabi na lang natin gawin yun. Hindi natin alam kung anong mangyayari kapag sinunog natin to ng mali ang oras. Sige. Mamayang gabi na lang. Para nandito ka rin. Nang sumapit ang gabi, hinintay ko si Tristan. Pero 7:00 na, ay wala pa rin siya. Naghanda na ako para sunugin ang garapon. Pero bago ang lahat, pinakawalan ko muna si Angelica. Kumalma na rin siya kahit papano. Angelica, nandito na ang lunas, oh. Mawawala na ang pagmamahal mo kay Dion. Babalik ka na sa normal pagkatapos kong sunugin ang garapon na ginamit para gayumahin ka. Kuya, kaya ako nanghihina kasi gusto ko na makita si Dion. Mahal ko si Dion. Siya lang ang nagbibigay ng buhay sa akin. Kapag hindi ko siya nakita, baka malagutan na ako ng hininga. Huwag ka nga mag-alala. Mamayang gabi, matatapos na ang paghihirap mo sa lalaking yon, ha? Hindi ba sinabi ko na sa'yo? Gagawin ko ang lahat para bumalik ka sa dati. Ngayon, naghihintay lang ako kay Tristan. Pero kung hindi pa siya makabalik sa oras, ako na mismo ang susunog ng garapon. Hindi na ako makapaghintay na matapos ang sumpa sa'yo. Walang sumpa. Mahal ko si Dion. At lahat ng hahadlang sa amin, papatayin ko. Ay, oo na, sige na. Sabihin mo lang ang gusto mong sabihin. Alam ko naman kung bakit ka nakakapanalita ng ganyan eh. O siya, magpahinga ka muna, ha? Iiwan kita sandali. Lalabas lang ako, may aasikasuhin pa ako. Pasado 7:00 na ng gabi. Pero hindi pa rin dumarating si Tristan. Naisipan kong ako na lang ang magsunog ng garapon. Nakapagsindi na ako ng apoy, pero bigla akong narinig ang malakas na pag-iyak ni Angelica. May hawak siyang kutsilyo habang papasalakay sa akin. Para na siyang hindi tao. Nanlilisik ang mga mata niya sa sobrang galit at tila sinaniban ng masamang espiritu. Sinabihan na kitang huwag kang mangialam sa amin ni Dion. Pero hindi ka tumitigil. Kaya papatayin na kita! Angelica, wag! Kapasin mo ako! Tumigil ka na! Huwag mong itutok yung kutsilyo sa akin! Baka matamaan mo ako! Papatayin kita, hayop ka! Ang mga kagaya mo, hindi na dapat nabubuhay! Sinisira mo ang pagmamahalan namin ni Dion! Babalik ka sa normal kapag sinunog ko tong garapon! Tumigil ka na! Ikaw ang tumigil! Ay! Aray! Natamaan mo ako sa braso! Tama na sabi! Huwag mo na akong pilitin! Akmang babangon si Angelica para muli akong sugurin ng kutsilyo. Pero dumating si Tristan. Pagkakita niyang dugoan ang braso ko, agad niyang hinila si Angelica at tinurukan siya ng pampakalma. Ano nangyari dito? Pinakawalan ko siya sa tali. Kinausap ko eh. Pero hindi ko alam na galit na pala siya. Gusto niya akong batayin, Tristan. Ako na. Ihatid ko siya sa taas para makatulog. Hintayin mo akong babalik ha. Para sabay natin sunugin ang garapon. Oo, bilisan mo lang. Ay naku, mabuti na lang at hindi malalim ang tama. Kaya ayusin ko lang muna itong sugat ko ha, habang hinihintay kita. Sige po kuya. Nasikasuhin ko siya agad. Makalipas ang ilang minuto, bumalik na si Tristan at natapos ko na ring gamutin ang mga sugat ko. Doon na namin sinunog ang garapon. Umaasa ako na pagkatapos kong sunugin iyon ay magiging maayos na ang kalagayan ng kapatid ko. Simula bukas, magiging normal na si Angelica. Wala nang sumpa sa kanya, Kuya Jericho. Ay, oo nga. Tara, puntahan na natin siya sa taas. Gusto ko makita kung may nagbago na sa kanya ngayong wala na ang garapon. Sige kuya. Alam mo, mabuti na lang. Hindi kasing sama ni Dion ng nanay niya. Baka wala siya, baka hindi natin nailigtas si Angelica. Tama ka. Pero nag-aalala ako para kay Ate Anite. Abay kapag nalaman ni Dion na may kinalaman siya sa lahat ng ginawa natin, baka saktan niya sarili niyang ina. Ay, siguro. Nagtatago na kayo ng nanay niya, Tristan. Sana nga ligtas siya.
Nakatalikod si Angelica habang mahimbing na natutulog sa higaan niya. Bigla siyang napabangon at tumarap sa amin. Napaatras kami nang makita namin na may malaking itim na balat sa mukha ni Angelica. Parehong-pareho sa naging itsura ni Dion noon. Angelica, ang pisngi mo! Ang gusto ko lang ay makita si Dion. Paano ito nangyari? Bakit siya nagkaroon ng malaking balat sa mukha? Diyos ko, ang kapatid ko! Ang akala ko'y gagaling na siya! Di ba nasunod na natin ang garapon? Pero mas lumala pa ang kalagayan niya! Hindi kaya naloko tayo ni Anita? Paano kung magkakampi sila ni Dion? At kaya niya tayo inutusan na sunugin ang garapon para magkaroon ng balat si Angelica? Tristan, naloko tayo! Napayakap na lang ako sa kapatid ko dahil sa sobrang awa na naramdaman ko para sa kanya. May epekto pa ang gamot, kaya para siyang statwang nakaupo. Hindi ko naman inasahan na biglang papasok sa bahay si Dion. Hingal na hingal pa siya. Napansin ko rin, wala na ang balat niya sa mukha. Dahil sa tindi ng galit ko, kumalas ako sa pagkakayakap kay Angelica. Kinaladkad si Dion palabas ng bahay at doon ko siya binukbog. Hayop ka! Nawala ang balag mo sa mukha! Dahil nilipat mo sa kapatid ko! Papatayin kita! Tama na po, sir! Makinig po kayo sa akin! Hindi po talaga ako kumulang kay Angelica! Maniwala po kayo! Nandito po ako para pigilan kayo sa pagsunod ng garapon eh! Sa oras na sinira niyo ang garapon, naging tagapagmana si Angelica ng kapangyarihan! Nakuha niya ang kapangyarihan ng nanay ko! Ano? Sino po talaga nagsasabi ng totoo sa inyo, ha? Dumating ang nanay ko dito kanina, di ba? Sinabi niya sa akin na may bago na siyang tagapagmana. Doon ko lang po na-realize na si Angelica yun eh. Dahil sinira niyong garapon, nagawa ng nanay ko mismo. Eh ang balat sa mukha ni Angelica, palatandaan yun na magiging magkukulam siya. Palatandaan na tinatanggap ng katawan niya ang kapangyarihan. Bakit niyo ba ito ginagawa sa amin, ha? Bakit niyo kami pinaglalaroan? Hindi ko naman kayo pinaglalaroan, sir. At hindi ko ginusto ang nangyari. Handa po akong tumulong, kahit masaktan pa ako. Para lang gumalik si Angelica. Pero, para mawala ang sumpa, para maputol ang kapangyarihan, kailangan natin patayin ang nanay ko. Ano? Opo. Kailangan kayo makipagtulungan para mawala ang sumpa at para mapatunayan ko na inosente ako. Marami akong inusisa kay Dion ng gabing iyon. At lahat ng sagot niya ay nagtuturo sa nanay niya. Pinaikot daw ako ni Anita para mas mapadali ang paglipat ng kanyang kasamaan sa kapatid ko. Kailangan na natin puntahan ng nanay ko para mapigilan ng tuluyang pagsalin ng kapangyarihan ng makukulang kay Angelica. Teka, sigurado ka ba dyan talaga, ha? Baka naman napag-usapan niyo yan ng nanay mo. Baka kami pa ang magiging dahilan para mas bumilis ang pagsalin ng itim na kapangyarihan kay Angelica. Dahil inuto niyo kami pareho. Nagsasabi po ako ngayon ng totoo. Gusto ko po kayong tulungan. Ayoko maging susunod na mangkukulam ng gayom eh. Kaya ako itong ginagawa. Panahon na para tapusin ko ang kasamaan ng ina ko. Teka, kaya mo ba talagang ipagkaluno sa amin ang nanay mo? Wala na po ako mapagpipilian eh. Kapag hindi ko ito ginawa, mas maraming madadamay sa kasamaan niya. Teka, kailangan ba nating isama si Angelica kung saan nagtatagong nanay mo? Hindi na po. Ang kailangan lang natin, makuha yung kakambal ng garapon na nakuha niya sa akin. Yun ang gamit ng nanay ko para tapusin ang ritual eh. Kaya ako may garapon noon kasi ibinalik niya sa akin. Ang sabi niya, nakahanap na raw siya ng papalit sa kanya bilang mangkukulam. Nang nalaman kong si Angelica pala yun, hindi ko sinira ang garapon kasi natakot ako. Kaya pala gusto niyang kunin namin ang garapon para... Naku, walang iya talaga siyang babae! Patawarin niyo po ako. Natatakot lang po talaga ako magsalita kasi alam kong ako lagi ang pinagbibintangan ninyo eh. Basta ipakita mo sa amin ngayon na handa kang itama ang lahat diyan, ha? Maniniwala ako sa'yo. Wala ka namang kasalanan talaga eh. Pare-pareho tayong biktima ng kasinungalingan ng nanay mo. Kung ganun, oras na para bumiyahe tayo.
puntahan na natin kung saan nagtatago ang nanay mo. Oo, pero may pakiusap lang po sana ako. Hayaan yung ako mismo ang tatapos sa kasamaan ng nanay ko, ha? Nagsimula na kaming maglakad palabas ng baryo para puntahan ang nanay ni Dion na nasa kabilang baryo. 2 oras kaming naglakad bago namin marating ang bahay niya. Maingat kami sa bawat kilos. Nakakarinig kami ng boses mula sa likuran ng bahay. At ayon kay Dion, may ginagawa raw itong ritual. Teka, habang kabala siya, kailangan natin pasukin ang bahay niya para makuha yung kambal ng garapon. O Tristan, may iwan ka dito sa labas, ha? Kapag nakita mong papalapit siya, magbigay ka agad ng senyales. Oh kuya, pero bilisan ninyo ha. Hindi naman natin alam kung anong kaya ng mangkukulam na yan eh. Lalo na laban sa atin. Uy, tara na Sir Jericho. Pasok na tayo. Dion, ikaw na magbukas ng pinto. Mag-iingat ka. Huwag kang gagawa ng kahit anong malakas sa igay. Opo, sige po. Bubuksan ko na. Dahan-dahan kong binuksan ang pintuan ng bahay ni Anita. At pagkapasok pa lang namin, nakita ko agad ang litrato ng kapatid ko. May isang garapon na may laman na langis, dugo, at buhok na kung hindi ako nagkakamali, ay kay Angelica. Kinuha ko agad iyon, pero sa pagmamadali ko, nahulog ang isa pang garapon na nakalagay malapit doon. Lagot! Narinig gata niya yun. Sandali. Sisilipin ko lang. Ano? Wala na ba siya dyan? Mukhang hindi niya narinig. Tuloy pa rin siya sa pagdarasal eh. Tsaka, nandun si Tristan sa labas. Makikita niya agad kung paparating si nanay. Sir, dalhin na rin natin to. Yung litrato ni Angelica. Ito yung nawawala noon eh. Yung sinabi ni nanay na ako raw yung kumuha. At dinala sa kubo ko. Kaya siya nagalit sa akin na sobra nun. Diyon, naku patawarin mo talaga ako ha. At salamat. Tama pala ako. Mabuti ka nga talagang tao. Wala yun sir. Basta, maliligtas natin si Angelica. Halika na. Lumabas na tayo bago pa mahuli ang lahat. Akmang lalabas na kami sa bahay ni Anita nang biglang lumitaw ang isang malaking itim na pusa sa harapan namin. Tumalon ito para salakayin ako. Pero biglang pumagitna si Dion. Kaya siya ang nakalmot at nakagat ng pusa sa braso. John! Ako to si Dion! Teka, dati mo bang alaga yung pusang yan? Opo, pero sigbing yan ng nanay ko eh. Kapag nalaman niyang may tao dito, siguradong lalapit yan sa kanya. Kailangan na natin umalis bago pa tayo mahuli. Oo. Bilisan na natin! John, huwag mo na kasi kami pigilan. Hayaan mo na kaming makaalis, please. Tingnan mo, tumutugo pa yung braso ko dahil bigla mo ako inatake. Bilang ama mo noon, pakiusap. Umalis ka na sa dinaraanan namin. Dion, babanta na nanay mo. Kailangan na talaga natin umalis ngayon. Ako na mauna. Kailangan kong patayin si John. Bago ka pa niya saktan. Dion, tara, bilisan mo! Kumilos ka! Alis tayo ngayon! Kaagad kaming lumabas ng bahay na iyon at mabilis kaming tatlo na tumakbo. Ang habol lang naman namin ay ang garapon. Hindi pa kami ganoon nakakalayo nang marinig namin ang boses ni Anita. Napatigil kami at lumingon sa kanya. Hawak niya ang isang garapon na katulad ng garapon na hawak namin. Nagkamali kayo ng garapon na kinuha. Tapos na ang ritual. Naisalin ko na kay Angelica ang kapangyarihan ko bilang mangkukulam. At bakit ba gusto niyo pa siyang iligtas? Bagay sa kanya ang maging mangkukulam. Ubod siya ng sama. Nay, itigil mo na kasi to. Maawa ka kay Angelica. Maawa? Siya ba? Naauha ba siya sa'yo nung araw-araw kanyang hinihiya? Mabilis kumapit sa kanyang itim na kapangyarihan dahil puno ang puso niya ng puot at galit sa mga tao. Alam mo namang kinukutsa ako ng mga tao simulat sa pulin, di ba?
Hindi ako nasasaktan, Nay. Dahil alam kong may dahilan kung bakit ako nagkaroon ng balat. Pero hindi tama na idamay mo si Angelica sa galit mo. Mabuti kang tao, anak. Hindi ka dapat maging katulad ko. Pero ako, walang inang matitiis na panoorin lang ang anak niya na tinatapakan at pinapahiya. Ako na po nagmamakaawa. Alisin niyo na ang sopa sa kapatid ko. Alisin? Hindi ko na matatanggal ang sumpa. Nailipat ko na ang kapangyarihan ko sa kapatid mo at natitiyak kong siya ang magiging pinakamalakas na mangkukulam sa buong bayan. Hayop ka! Mas hayop ang kapatid mo. Ang tanda-tanda na niya, pero hindi mo tinuruan ng tamang asal. Konsentidor kang kapatid. At yung karapon na hawak mo, walang kwenta yan. Hindi yan ang tunay. Eto! Sabihin mo lang kung anong gusto ba. Negosyo, pera ko, buhay ko. Ibibigay ko lahat, pasalisin mo ang sumpa kay Angelica. Anita, bawa ka na! Hindi ba't pinagdidirihan ng kapatid mo ang anak ko? Ginawa ko ang lahat. Ipinadala kong gayuma sa hangin para magkandara pa siya sa anak kong pangit. At ngayon, nawala na ang balat sa mukha ni Dion. Lumitaw ang totoong kagwapuhan niya. Si Angelica naman, ang pandidirihan, iiwasan, katatakutan. Dahil isa na siyang mangkukulam. Nay, hindi ko sinabing gantiyan niya si Angelica. Kailangan ko pa ba na sabihin mo? At Dion, nakaligtas ka na. Hindi ka na magiging mangkukulam ng gayuma. Ako na lang, Nay. Ibalik mo sa akin ang sumpa. Huwag si Angelica. Papatayin kita, Anita! Huwag! Huwag mo susugurin ang nanay ko! Angelica, hayaan mo ako. Ako ang tatapos sa kanya, nakikiusap ako. Napansin ni Anita ang bulong ni Dion sa akin, kaya mas lalo pang tumindi ang galit sa itsura niya. Dahan-dahan namang lumapit si Dion sa nanay niya habang nagmamakaawa. Makikipagtulungan ka sa kanila? Nay, mali na kasi ito eh. Sobrang mali ng ginawa ninyo. Huwag ka lumapit! Huwag mo ko lalapitan, Dion! Ang dami ko na pinagkay dahil sa'yo. Palihim kitang pinagiganti sa kanila. Tapos ikaw pa mismo ang tatraidor sa akin. Hindi kita tinatay, Nay, please yakapin mo lang ako. Kumalma ka muna. Baka mapakinggan mo pa ako. Huwag mo na akong bulahin. Nakikiusap ako, Nay. Payagan mo ako yakapin ka. Alam kong ginawa niyo lahat to para protektahan ako. Kaya hindi ko kayo masisisi. Dion, parang wala naman talagang tiwala sa'yo si nanay mo. Tignan mo, lumalayo siya. Nay, please. Yakap lang naman eh. Mangako ka sa akin. Hindi mo kukunin itong garapon na hawak ko. Hindi po. Hindi ko kukunin yan, pangako. Masasabi kong isang mapagmahal na magulang si Anita, kaya niya nagawang kulamin si Angelica bilang parusa sa ginawa nitong kalapastanganan sa anak niya. Habang pinagmamasdan ko silang nagyayakapan, nalulungkot ako. Masakit para sa akin na kailangan pang patayin ni Dion ang sarili niyang nanay para mailigtas lang si Angelica. Nakita ko kung paano niya dahan-dahang kinuha ang kutsilyo mula sa likuran niya at mabilis na sinaksak ang kanyang ina sa tiyan. Hindi. Dion. Hindi madali para sa akin na patayin ka, Nay. Pero kapag hindi ko kasi ito ginawa, ibang tao ang papatay sa'yo eh. Alam ko na ang lahat. Yung mga babae ni tatay noon. Ikaw ang dahilan kung bakit sila namatay. Ikaw ang pumatay sa kanila. Dion, anak. Ginawa ko yun para sa'yo. Para magkaroon ka ng buo at masayang pamilya. Sila ang sumisira.
Pero ayoko may iba pang madamay sa ginagawa niyo kasamaan, Nay. Patawad. Sana alam mong mahal kita kahit ngayon. Patawarin mo ko kung hindi ka pala naging masaya sa lahat ng ginawa ko, Dion. Patawarin mo ako. Kung ako mismo, ang anak mong pilit mong pinotektahan, mapamatay sa'yo. Napaluhod sa lupa si Dion habang dahan-dahan nang nawawalan ng hininga ang nanay niya. Napaiyak siya at mas lalo akong nakonsensya. Kung naging mabuti lang sana ang kapatid ko, wala sanang mag-inang magkakapatayan. Dion, patawarin mo ko. Patawarin mo ni si Angelica kung dahil sa kanya, kaya mo kailangan patayin ang nanay mo para mailigtas mo lang ang kapatid ko. Tapos na. Sunugin niyo na ang ganapon para bumalik si Angelica sa normal. Teka, akin yung galapon. Kuya Jericho. Hindi ko man inaasahang siya palang may gawa ng kulang. Kaya ako tumakas kasi dumating si nanay sa bahay niya nung umalis kayo papunta sa albularyo. Tuwing niya sinabi sa akin ang totoo na may ginawa siya kay Angelica. Wala akong ideya sa balak pa niyang gawin. Nabalak niyang gawing tagapagmana si Angelica. Diyon, patawarin na lang natin ang mga sarili natin. Lahat tayo, biktima lang sa gulong ito. Pagkatapos naming sunugin ang garapon, bumalik na kami sa mansyon. Ang katawan naman ng nanay ni Dion ay nilamon ng apoy na nagmumula sa hangin. Ganoon daw talaga ang nangyayari sa katawan ng isang masamang mangkukulam. Makalipas ang ilang araw, naging maayos na ang sitwasyon ng kapatid ko. Kahit siya mismo ay nagtataka sa mga nagawa niya at sa biglaang pagbabago ng itsura niya. Lalo na't pumayat siya ng gusto. Hindi mo na kailangan malaman kung ano talagang nangyari, Angelica. Yung hiling ko lang sana, magbago ka na. At kung hindi dahil kay Dion, hindi ka makakaligtas sa sumpang tumama sa'yo. Si Dion? Tinulungan niya ako kahit sa lahat ng ginawa ko sa kanya. Oo, mabuting tao si Dion. Totoong mabuti. Kaya nga nararapat lang na magpasalamat ka sa ginawa niya. Pati sa sakripisyo niya. Aba, hindi mo lang alam kung gaano kabigat ang dinadala niya ngayon. At sa mga susunod na araw, babalik na siya sa trabaho rito, ha? Magpapasalamat ako sa kanya, kuya. At pasensya na at salamat sa lahat. Kahit hindi ko alam ang buong nangyari, alam kong ginawa mo ang lahat para kumaan ang kaligayan ko. Tumulong din si Tristan. Pero huwag ka nang umasa sa kanya. May babae na siya. At magpapakasal na pala sila. Tinulungan ka niya dahil kaibigan ka niya. Totoong kaibigan. Kung may minamahal man siya, tatanggapin ko yun ng buong buo. Hanggang sa bumalik na si Dion sa bahay. Katulad ng napag-usapan namin ni Angelica, humingi siya ng tawad sa lalaki at nagpasalamat. Doon din nagsimula ang pagbabago ng ugali niya. Siya mismo ang nagsasabi sa akin na magluluto ng pagkain para may maibigay sa mga mahihirap sa baryo. Nakakatuwang isipin na kahit wala siyang naaalala sa nangyari sa kanya, dahil sa gayuma, nagbunga pa rin iyon ng kabutihan. Kuya, handa na po pala yung pagkain na ipapamigay natin sa baryo. At saka si Dion na lang po ang nagmamaneho ng sasakyan papunta sa store ko. Marunong bang magmaneho si Dion? Oo raw po eh. Dati pala siyang truck driver sa Manila. Paano mo naman nalaman niyo? Tinanong ko po kasi. Nakapag-usap kami sandali. Sige na kuya, ikaw na lang maghatid ng pagkain sa mga tao sa baryo. Hindi ka ba sasama? Hindi muna eh. Nahihiya po akong humarap sa mga tao na ginawan ko ng masama noon. Ayaw ko rin na isipin nilang nakikipagplastikan lang ako. Gusto ko, paunti-unti lang akong lumapit sa kanila. Abay mapapatawad ka nila, Angelica. Lalo na ngayon na nagbago ka na. At kitang-kita kung paano ka naging mabuting tao. Gusto ko kasing maging katulad mo. Yung mahal ng mga tao. Hindi tulad dati na halos lahat naiinis kapag dumarating ako. Susubukan kong humingi ng tawad sa mga
taong nasaktan ko. Pagbabago na talaga ako. At hindi na ako hahanap ng kung anong paraan para muling makulam. Natutuwa ako na nakita kitang nagbago at naging maalaga sa baryo. Wala na akong masasabi kundi salamat, Angelica, ha? Niyakap kong kapatid ko ng maigpit. Simula noon, unti-unti siyang napalapit sa mga tao sa baryo. Umantong pa sa puntong naging barangay captain si Angelica. Tapat siyang naninilbihan at mas lalo pang naging mapagmahal. Sa kasalukuyan, may pamilya na si Angelica. Si Dion ay patuloy na nagtatrabaho sa amin. Si Tristan naman, may mga anak na at masaya sa sarili niyang pamilya. Ako naman ay tumandang binata dahil sapat na sa akin ang mga anak ng kapatid ko. Sana ay may natutunan kayo sa karanasan ng aking kapatid. Bilog ang mundo. Maaaring ngayon ay nasa itaas ka at hindi nangangailangan ng tulong ng iba. Pero gagawa ang Diyos ng paraan upang matuto ka. Ang buhay ay hindi permanente, kaya matutong maging mapagpakumbaba kahit nakakaangat ka sa buhay. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat po at more power sa inyong channel.